fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Reformed Baptist Church mga kapatid laban dito sa Seventh-day Adventist Church. At ang topic natin ay patutunayan na ang election to salvation ay unconditional. Again mga kapatid, ang ating topic ngayon ay patutunayan na ang election to salvation ay unconditional. So ang ating affirmative dito si Pastor Lloyd ng Reform, at negative naman si Brother Bobby mga kapatid ng STA. Sa ating setup ng debate, yung standard natin na 10-7-5. So 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa ating second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2, yung close-ended question natin. So kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa inyong bibig ay ang categorical, at pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds mga kapatid, at iyan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, magbibigay kayo ng pangalan, at kung ang tanong ay saan mababasa, so we expect na magbibigay kayo ng talata. Ngunit kung sasagot niya ay wala, tinatanggap pa din yan as a valid answer.
Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during first cross-examination, pag sinabi or nabanggit na ang sumasagot na hindi ko pa nilatag yan or mga ganitong kahulugan, automatic next question yan at sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Either nilatag or hindi inilatag. Rule number 6, parusa sa 2 warning. Ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So, minus 1 minute sa time. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Hindi po pinapahintulutan na pagbanggit o panlalait sa physical na anyo gaya ng hugis ng katawan. Hindi rin pinapahintulutan ang mga pagmumura na alam natin. At ngunit ang mga salitang gaya ng demonyo, kulto, sinungaling ay pinapayagan pa yang mabanggit gaya ng mga at iba pa na maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, italo ka na. So, hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan na magtanong ng sensitibong paksa o kabilang doon ang personal na buhay. Maaring pumili kung sasagutin o hindi ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag nag-disconnect ang isang debater, hindi siya nagre-respond, meron akong maximum 7 minutes para makabalik. Rule number 12, moderator special authority. Bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng rules na hindi nakasaad sa mga nabanggit. Kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, liability disclaimer. Bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. At hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananugutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. At naka-live tayo ngayon sa aking Facebook mga kapatid at ma-upload din ito sa ating YouTube channel. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Agree. Okay, approve. Hindi, affirmative muna. Ay, sorry. Sumasang-ayon ka bro? Okay, kapatid. Okay. Okay. Thank you. At ang ating negative? Approve. Thank you. Approve, sorry. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto kong munang kayong magpakilala sa hindi nakakilala. At syempre, konting preview bakit nabuo itong debate na ito, ano yung history nito at syempre, ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali. So unahin natin ang ating afirmatibo. Pakilala ka, Pastor. Okay, so ako nga pala si Pastor Lloyd ng Reformed Baptist dito sa Capiz. So ako po isang Ilonggo. So baka mamaya magtagalog ako na hindi nyo maintindihan dahil pure Ilonggo po ako. So ako po ay nagpapastor sa under po sa Light Bearer Fellowship Church. At yung paniniwala ko ay yung election at salvation. Yan po ay biblical at gawa at trabaho ng Diyos. So nagsimula yung aming debate ni ang hirap kasi banggitin brother yung pangalan. Iba, Bobby, okay. Kasi nga doon sa yung sa isang account niya, yun. Oo. So, ni Bro Bobby. So nagsimula po ito. May isa siyang Calvinist ata, si Pastor Medel, Calvinist or Baptist din, na kasama ni Bro Edwin, na hindi natuloy yung debate. Di natin alam kung ano yung dahilan nila. So nag-PM sa akin si Brother Bobby na kung pwede ako na lang yung humarap sa kanya. So nangyari ito kahapon. So since naman yung salita ng Panginoon ay be ready in season and out of season. So basta alam mo yung tinatayuan mo at alam mo yung pananampalataya mo, ito ay nadidipinsahan mo at naipapahayag dahil yun naman yung layunin. So doon nagsimula ang lahat.
na isang debate na katunggali sa aking kaibigan dyan, Sir Bobby. Ngayon lang kami nagkakilala. Isa kang SDA, Sir Bobby, no? Yes, Pastor. So, nawa ay maging mabuting talakayan po ito para malaman niyo po kung anong pagkakaiba ng pananampalataya ng Reformed Baptist at ng SDA. So, yun na po mga kapatid at God bless sa aming dalawa. Okay, At sa inyo rin po, sa mga nanonood. Ayan, so yun yung ating affirmative, si Pastor Lloyd. Dako naman tayo sa tututol. Pakilala ka, kapatid. Magandang hapon sa iyo, Brother Rasha, at kay Pastor Lloyd, at sa mga nanonood sa ating talakayang ito sa malawak na programa ni Brother Rasha. Ito ay sikat na debate platform, ano? Talagang pata siya kung mag-moderate ng ating mga debate. So ang history ng debating ito, actually po ay marami nagyayaya sa akin ng debate, pero hindi ko lang mapagbigyan kasi napaka-busy ko talaga. At nagkataon naman na ngayon lang, ngayong September 14 na ito, ay bakante ako. Kaya nagkahamunan kami ni Erwin de la Cruz tungkol sa debate. At ewan ko ba kung kailan nagkasundo na, saka ibahin niya yung rules. So hindi na pwede sa akin yun. Take it or leave it, yun ang sa akin. At meron naman pong sumalo si Pastor Medel at sinabi niya na ika-cancel na muna yung debate at okay naman sa akin, wala namang problema kung ayaw niya talaga. Pero sa ibang araw siguro, kung lolobin ng Panginoon, hanggang sa may sumalo si Pastor Lloyd. Siya po ang sumalo sa pagdedebatihan na namin. So yung paksa po natin, tututulan ko lang naman yung sasabihin ni Pastor Lloyd tungkol sa unconditional to salvation is unconditional. So doon lang po ako iikot. At siya nga pala, ako po ay kaanib sa Seventh-day Adventist Church. Ako po ay ordinaryong membro at wala po akong pangunahing tungkulin sa iglesia. At ako po ay katuwaan sa akin na makapaglingkod at makapagbahagi sa pamamagitan po ng pagbibigay ng salita ng ating Panginoon. So yun po ang ating layunin, maitaas ang ating Panginoong Jesus. Yan lang po at muli magandang gabi sa inyo, sa ating lahat. So that is a Brother Bobby din, mga kapatid, ng SDA yung tututol. So umpisahan na natin ang ating debate, mga kapatid, at please share yung ating live streaming ngayon kung gusto nyo or trip nyo yung mga ganitong usapan, mga kapatid. At you can tag your friends, mga kapatid, para mas madami pang makapanood nito live. At syempre pwede kayong mag-comment dyan dahil mamaya magbabasa ako after ng cross-examination. So umpisahan na natin ang ating debate at ang topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang election to salvation ay unconditional. Pastor Lloyd ng Reformed Baptist, 10 minutes, your time start now. Okay, so isang mapagpalang hapon po sa lahat at nawa po ay maunawaan natin yung mga talatang mababanggit sa Biblia na yung pagpili ay wala po itong dahilan o kondisyon na hinahanap, kundi yung pagpili ng Diyos ay ayon ito sa kaloob ng Diyos, ayon sa kanyang pag-ibig, at siyempre po papatunayan natin sa mga talata sa Biblia. So actually mayroon na kaming naisip kagaya nito ni Dino na yung salitang ang Diyos daw ay namimili. Pero sabi ko, ibahin mo na ang papatunayan ko ay ang Diyos ang pumili, hindi namimili. Dahil pag sinabi mong ang Diyos ang pumili, ito po ay kagaya po ng isang artist na kung saan ay kahit wala siyang nakikitang maganda sa isang bagay, kahit basura man yan, ay pwede niyang kunin at piliin at gawing obra maestra. Time stop mo na, bro. Nawala si Yes, kapatid. Bobby. Baka hindi niya madinig. Okay. Okay, so tawagan natin si Brother Bobby. Ulit. Sana ba yun? Call natin. Ayan.
Ayun. Pasensya na ha. Business phone kasi yung ginamit ko, kaya dami tumatawag. Teka, paano pa to? Tala nga, magpapatulog ako sa messages ko. Sige, bro. Paano ba tanggalin to? Ito. Okay na ba ako? Ang tamo kapatid. Sandali lang ha, ulitin. Okay lang kahit na walang camp, ang importante marinig mo yung position. Okay, so tawagan natin ulit si Brother Bobby. Ayun. Okay na ba ako? Ayan, Narinig malinaw na naman, Brother. Pasensya na ha. Naku, may tumawag. Pinag ko lang yung cellphone. Ganda lang lugar mo, Bro Bobby ah. Hindi naman. Sige. Nasa kwarto lang ako. Okay, so yun nga. Sabi ko na kailangan muna nating alamin yung pumili at namimili. So ginamit ko nga, pag ang Diyos ay pumili, kagaya po yan sa isang artist na kumukuha siya ng isang bagay na wala siyang may nakikitang katangian kung ano mang sa isang bagay. Ngunit kahit basura man ito ay kaya niyang pagandahin, kaya niyang gamitin na maging isang obra maestra. Pag sinabi mo naman na ang Diyos ay namimili, ay iba po yun. Pag sinabi mong namimili, ibig sabihin, may yung klaseng pagpili niya, may nakikita siyang katangian, bakit niya ito pinili. So sabi ko, ang Diyos ang pumili ng kaligtasan at ito ay unconditional. So dumako po tayo sa patunay sa Biblia. Ano po ba ang mga talatang nagpapatunay na ang pagpili ng Diyos ay walang kondisyon? So dito makikita natin yung pagpili ng Ama. Gagamitin ko uli ang Efeso 4 dahil meron lang po ako ditong itutumbok mamaya. Ang sabi ng talata, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanyang bago itinatag ang sanlibutan, upang ang maging banal ay walang dungis sa harapan niyang pag-ibig. So ipinapakita ng Diyos, ang Diyos nating Ama, na ang unang gumawa ng hakbang ay pinili niya tayo bago pa man nilikha ang mundo. Hindi pa tayo naipanganak, wala pa siyang nakitang mabuti o masama sa atin. Ang pagpili niya ay batay sa kanyang sariling layunin at hindi ito sa anumang gawa ng tao. So yung pagpili niya ayon dyan sa talata na nabanggit ay makikita natin dahil ayon po sa pag-ibig ng ating Diyos. At hindi lang po yan pinili, kundi kung pupuntahan niyo pa po yung verse 5 ay tayo ay kanyang itinalaga. So may kaparehong kahulugan pa rin po yung pagpili at itinalaga, ngunit ito'y magkaiba, pero may kapareho silang naisipahiwatig na kung saan yung pagtalaga na ikay maging anak ng Diyos ay gawa ng Diyos at hindi po gawa ng tao. Yung pagtalaga na maging anak ng Diyos, yan po ay tumutukoy sa kaligtasan ng isang tao. At ang sabi din po sa Romans chapter 8:28, ang pagkasabi ay ganito, sapagkat yaong mga naglilikha o nakilala niya noong una pa ay itinalaga na niya na maging katulad larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Ang mga itinalaga niya, ito po yung key verse, ay tinawag din.
ang mga tinawag niya ay kanyang inaring ganap. Ang mga inaring ganap ay kanyang niluwalhati. So ito po'y naglalarawan na ang tinatawag natin na golden chains of redemption. Mula sa pagtawag hanggang sa pag-glorify or salvations and glorification, mula sa pasimula hanggang sa dulo po, magkakasunod-sunod na prosesong ginawa ng Diyos, hindi po dito makikita ang gawa ng tao. Kahit po sa Romans chapter 9, mababasa yung pagpili niya kay Esau at kay Jacob. Yung dalawang kambal ay pumili ang Diyos kahit wala pa siyang may nakikita o may ginawa ang tao. At makikita natin yung pagpili niya sa mga Israelita na maging kanya ay ganun din. Ang pagpili niya kay Moses, kahit na si Moses at Paraon pareho lang makasalanan, pareho lang mamamatay tao, pero kinaawaan niya si Moses at hinayaan si Paraon. So dito nakikita po natin na ang pagpili ng Diyos ay unconditional dahil ang basihan ng kanyang pagpili sa Romans chapter 9 ay ayon sa kanyang awa. So kanina ayon sa kanyang pag-ibig, kanina ayon sa kanyang kaloob. So dito po sa Romans chapter 9 ay ayon po sa awa ng Panginoon. At ang awa ng Panginoon ay hindi yan nabase kung ano man ang ginawa ng tao, mabuti man o masama. At dito rin po makikita sa John chapter 6, verse 44 na ang pagkasabi po ng salita ay, sino man ay hindi makakaparito sa akin, maliban ng ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ito'y nagpapaliwanag na ang paglapit ng isang tao kay Kristo ay hindi sa sarili niyang kagustuhan o ito'y may kondisyon na hinihingi, kundi ang gawa ng Diyos ang makikita na naging rason bakit tayo nakalapit kay Kristo. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya na nakalapit kay Kristo, hindi dahil sa kanilang gawa, kundi dahil sa gawa ng Ama na sila'y hinila. At ang pagkasabi ko doon sa talata, draws him. Tapos, ito po sa 1 Peter chapter 2, verse 9, isa sa pinaka makapangyarihang talata sa Biblia na naglalarawan na may pinili ang Diyos. Ang pagkasabi po ay ganito, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkahari, isang bansang banal, isang bayang pag-aari ng Diyos upang inyo'y mahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kagila-gilalas na liwanag. Nakikita natin na yung pagpili po ng Diyos ay ito po ay tumutukoy hindi ayon sa gawa ng tao. At ayon din po na walang kondisyon, ito'y tumutukoy na may grupo siyang pinili mula sa sanlibutan, mula sa kadiliman at kanyang hinayo papunta po sa liwanag. So isa lang po ritong nakikita nating nagtrabaho kung paano ang isang taong mula sa kadiliman ay napunta sa liwanag. At hindi lang po yan, sa 2 Timothy chapter 1 verse 9 nagsasabi, siya ang nagligtas at tumawag sa atin. Ang pagkatawag ay isang pagpili upang maging banal sa mga tao. Ginawa niya ito hindi dahil sa ating ginawa. So malinaw na ang talatang ito ay nagpapatunay na biblical ang pagpili na ang Diyos ang pumili at ito'y walang kondisyon na nabanggit. At marami pa po, hindi lang ang Ama ang pumili, kahit si Kristo'y nabanggit din sa Juan 15:16 na ang sabi ay, hindi ninyo ako pinili, kundi pinili ko kayo at inatasan ko kayo na mamunga nang maging mamunga at mabungang manatili sa inyo. Nakikita natin paano mamumunga ang isang tao kung hindi siya ligtas. So yung pagkapili sa kanya
mula sa kaligtasan hanggang siya'y lumago sa kanyang pananampalataya. So dito po, may marami pa po akong ipapakita sa pangalawa kong presentasyon. Hanggang sa muli, dito lang po muna tayo. God bless po sa lahat. So, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. 7 minutes para kay Brother Bobby ng SDA. Your time start now. Okay, ang tanong ko ay ganito. Ang sovereign will ba ng Diyos ay kontra sa justice system niya? Yes or no? Hindi po ito nagko-kontra sa kagustuhan ng Diyos sa kanyang tamang Okay, second question. Putol-putol kasi okay na. Sige, next question. Okay, next question. Okay. Yung sovereign will ba ng Diyos ay kontra sa karakter niya, particular sa pag-ibig? Kasi Diyos siya ng pag-ibig. Yes or no? Pakiulit, moderator, yung tanong medyo nag-choppy sa dulo. Okay. Ang sovereign will ba ng Diyos ay kontra sa karakter niya, particular sa pag-ibig? Kasi ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Yes or no? No. Ang kanyang pagpili, nabanggit kanina, ay yung pinili niya ayon sa kanyang pag-ibig. Okay. At dahil sa kanyang pag-ibig, meron siyang pinili. Ayun. Next question po. Sa makatwid, ang sovereign will, justice, at karakter ng Diyos ay hindi nagkakontrahan, kundi naka-align. Yes or no? Yes po. Tama po kayo. At sang-ayon po ako dyan. Okay. Mahal Next ba question. ng lahat? Pag sinabi mong mahal, merong dalawa kasing definition sa amin. Next question po. Okay. Mahal ba ng Diyos ang lahat? Yes po. Mahal po ng Diyos ang lahat. Merong tinatawag na general, yung tinatawag natin na pagmamahal na general at yung tinatawag natin na special. Pag sinabi mong general, na ipapahayag niya yung kanyang pagmamahal sa ulan, sa init, sa hangin na ating natatamo. Pero yung special love, ayun po yung pag-aalay ng dugo ni Kristo para sa kanyang pinili. Ang tawag po dyan ay... Okay. Si Lucifer ba at si Gabriel, mahal ba ng Diyos o pinili ba sila ng Diyos? Yung talata, hindi ko pa nailalatag at hindi kasama sa presentation ko. So, walang talata, yung tanong pa lang yung ano, yung sinasabi mong election kasi. Na-elect ba si Lucifer at saka si Gabriel? Okay, sagot. Bro Russia, hindi ko pa sasagutin dahil hindi ko pa ito nailalatag. Next question yan. Hindi pa daw niya nilatag yan. Sige. Mahal mo ba yung pamilya mo, yung asawa mo, mga anak mo, mga apo mo? Mahal mo ba? Yes, siyempre. Mahal ko po. Sinong ama ang hindi magmamahal sa kanyang sariling pamilya? Next question po. Kung mahal mo ang misis mo, mga anak mo, kung merong hindi pipiliin ng Diyos, sino sa inyo ang huwag na lang sana mapili? Kung may hindi man pipiliin ang Diyos sa amin, ay kahit kami, kahit ako, kahit pamilya ko ay hindi kami deserve sa pagpili ng Diyos. Pero ang batayan po ng kaligtasan namin ay ayon na lang sa awa ng Diyos. Ayun. Dahil kung magiging patas ang ang pagpili ng Diyos ay okay. So okay lang sa'yo, sa pamilya mo, sa misis mo ay hindi mapili, ano, okay lang sa'yo. Pero mas okay ba sa'yo kung lahat ay mapili?
Ang pagpili, ang tanong mo kung okay, mas magandang katanungan yan. Ah. Pero yung pagpili ay ayon sa kaloob ng Diyos at hindi sa kagustuhan ko. Okay. Next question. So mas gugustuhin mo na mapili kayong lahat kaysa ilan lang inyo ang mapili. Ano? Okay, ngayon ang tanong. Sa doktrina ng SDA, ang lahat ay pinipili ng Diyos na maligtas. Agree ka ba rito? Depende po sa definition. Yung pag Una, sinabi mong pinipili ng Diyos ang para sa kaligtasan, yes or no? moderator, pakiklaro na lang po. Time stop muna ha. Medyo may delay kasi tayo dito. Paulit mo na, Brother Bobby, yung pagpipilian niya. Kasi pipili naman. Sa SDA kasi, pinipili ng Diyos ang lahat para maligtas. Pero sa inyo kasi, pipili ang Diyos ng ililigtas niya lang. Sa tingin mo, anong mas gusto mo ba yung doktrina ng SDA o yung doktrina ninyo na namimili lang ng Diyos, ang Diyos ng ililigtas? Mas gusto mo ba daw yung sa SDA or sa inyo? Kung ano yung turo, actually wala akong pinipili kahit SDA man yan o Reform. Yung pinipili ko dito ay kung ano ang turo ng Biblia, hindi kung ano ang turo ng isang denominasyon. Objection, Mr. Moderator. Next question po. Objection. Proceed. Pinapipili ko eh. Okay. Pinapipili kita, Pastor, kasi ang sabi mo, mas gusto mo yung mapili kayong lahat. Ngayon, doktrina kasi ng Adventist yung sinasabi mo na ang lahat ay pumipili at technically maligtas. Gusto mo ba ito o hindi? Okay, so I think ang nandun na sa bagong tanong yan, bro. I-proceed lang natin. Sasagutin naman, Pastor Lloyd, gusto mo ba daw yun or hindi? Kung may pagpapilian, gustong-gusto. Okay, so mas gusto mo yung aral ng Adventist. Okay, next. Kung ang Diyos ay pipili ng kanyang mailigtas, yung hindi mapipili, pababayaan niya, di ba? Yes or no? Correct po. Yes po. Okay. Yung hindi mapipili, siguradong mapapahamak, tama? Yes po. At walang kondisyon ang Diyos sa kanyang pipiliin, tama? Yes po. Correct. Ayun po yan. At wala ring kriteria. Tama? Yes po. Tama? Po. Okay, Tama ngayon po. ang tanong ganito. Wait lang, Brother Bobby. Wait lang, bro. Baka nararapid question mo si Brother Pastor Lloyd ha. So meron ka laging Pastor 20 segundo na pagpapaliwanag. Pastor Lloyd, Opo. proceed ka lang. Okay. Next question ba? Oh. Okay, proceed. Kung ang Diyos pala ay walang kondisyon at walang kriteria, sa makatwid, hindi mo pa alam kung ano ay napili para sa kaligtasan. Tama mo rin? Mali po. Dahil po yung pagpili sa kaligtasan ay malalaman sa pamamagitan ng kanilang bunga at sa kanilang Okay. So, sa makatwid, malalaman ang pinili sa kanilang mga gawa. Sa Adventist din, malalaman sa mga gawa. Sa makatwid, itong sinasabi mo ay sinasabi ng Adventist. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating affirmative sa negative at dako tayo sa negative sa affirmative. Dako tayo sa negative first presentation, pero bago yan, shoutout ko na kay Pastor Jeremil Amlon na nasa live. Ang sabi niya, ang pagpili ay sa Diyos, hindi si Lloyd ang pipili. Naku naman. Shoutout din kay Avila Leonard, logic lang ang ginamit niya. Shoutout din kay Erwin de la Cruz, walang kwentang mga tanong ni Bobby. Shoutout din mga kapatid dito kay Emi Alfonso, ayan na din mga matinik na tanong ni Brother Bobby. Shoutout din kay Erwin Veloso, Erwin, ngayon kaya nga iba na kalaban niya kasi ayaw mo, 'di ba? Sang-ayon sa oras ni Bro Bobby, kaya sino ngayon ang sinungaling? At shoutout din kay Emi Alfonso,
dito ko Barber Erwin, ang claim nitong si Westlake sa debate nila. Ayan, wala yung comment. Nila ay masunurin daw siya sa 10 utos. Bakit nuknukan ka ng sinungaling, Bobby? Sumunod ka sa 10 Commandments, saan ka kumuha ng kapal ng mukha? So mga kapatid, dako tayo sa ating first presentation, Brother Bobby ng SDA. Your time start na. Ayun, so maraming salamat, brother na siya. Pinakamaganda sa narinig ko sa kanya sinabi, nung pinapili ko siya. Pwede pang ano bro, sa camera mo bro, medyo ano mo, itayo mo ko. Yan. Para... Teka. Oo. Sige, ano mo muna. Kasi lobat ko, hindi siya may ayos eh. Sige. Lobat ko. Gusto ko lang yung sa buong makita yung buong mukha mo bro, para medyo maganda sa camera. Ayan. Masabi ko sa charger? Oo. Kailangan masabi sa charger. 20% na lang ako. Sige. Masabi sa charger pagka tinilt ko pa eh. Sige bro. Kung ano lang yung makakaya bro. Kung ano lang yung makakaya. Hindi ka kaya, ganyan, pwede ganyan. Ay, diba? Hindi, nakabaliktad siya bro eh. So, ganun na lang bro, kung ano yung kaya niya bro. Naka-charger ka pala. So, ano lang yung kaya? Yan ang kaya niya. Sige bro, proceed bro. Pinaka gusto ko doon sa sinabi niya kanina na pinapili ko siya kasi ang Diyos niya namimili kung sino lamang ang ililigtas. At yung Diyos ko hindi namimili kung sino ang ililigtas kasi ang lahat ay ililigtas niya. At ayon kay Pastor Lloyd, mas gusto niya yung doktrina ng Adventist na ang lahat ay pinipili para maligtas. Para yung pamilya ni Pastor Lloyd ay maligtas lahat. Di ba? So doon lamang ay pinapakita na ni Pastor Lloyd na mas gusto niya talaga ang doktrina ng Adventist. At welcome ka namin Pastor sa simbahan ng Adventist. Okay? So ngayon naman ay patutunayan ko sa inyo ang 6 na dahilan kung bakit ang doktrina elected salvation ay hindi sa Diyos. Bakit? Una, ang doktrina ng election of salvation ay unconditional. Ito po ang pinakamangmang na doktrina na narinig ko. Alam niyo bakit? Kasi kung ang Diyos ay pipili ng kanyang ililigtas, di dapat piliin na lang ang lahat para magligtas ang lahat, diba? Kaya nga sabi sa Tito 2:11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan kanino? Sa lahat ng mga tao. Kaya kung tatanungin natin ng Biblia, sino ang gustong iligtas ng Diyos? Lahat ng tao. Yun ang kanyang kagustuhan. Bakit na kasi mamimili pa ang Diyos ng kanyang gustong iligtas? Di ba? Ano ba namang klase yun? Ikalawa, mahal daw ng Diyos ng Calvinist ang lahat. Ha? Mahal ang lahat? Bakit meron siyang i-impyernuhin? Di ba? Anong klaseng pagmamahal yun kung i-impyernuhin naman niya? Di ba yun ay kaplastikan? Maliwanag sa Biblia, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang totoong pag-ibig. Lahat po ay iniibig niyang maligtas at yung tutugon, siya lang ang tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ikatlo, tignan nyo ha, ikatlo, ang Diyos na Calvinist, parang parang loto, parang nagtotos ko yun eh. Bakit? Kasi ang Diyos ng Calvinist, mga kababayan ko, wala ho siyang kondisyon eh. Unconditional eh. Walang kondisyon eh. Hindi mo ngayon malalaman kung napili ka. Ang sabi niya, ni Pastor Lloyd, malalaman mo raw sa bunga. Ganoon din naman kami. Nalalaman namin ang bunga. At ang dahilan ng aming pagkaligtas. Kaya kami mga SDA, nalalaman ho namin dahil
alam namin ang kondisyon ng kaligtasan at ang ebidensya na tayo'y ligtas na. Sa doktrina ng Calvinist po, ang nalalaman lang ho nila pagbumunga. Pagbumunga. Pero yung kondisyon kung bakit ka naligtas, hindi ho na nalalaman yun kasi sa kanila unconditional eh. Kaya itong mga Calvinist, nagbabakasakali na lang po ito. Nagbabakasakali na lang ito na napili sila. Ayun. Kaapat, ang Diyos ng Calvinist, parang lumalabas na, loko-loko. Parang Diyos ba ni Erwin de la Cruz? Bakit? Tingnan nyo ha. Kung namimili ang Diyos ng kanyang ini-elect niya yung kanyang ililigtas, bakit ipangangaral pa ang ebanghelyo sa lahat ng tao? Sa buong mundo? Bakit pa? Bakit pa ipangangaral kung nakapili na pala siya ng kanyang ililigtas? Diba? Ikalima, ang Diyos ng Calvinist, parang Diyos na salbahe. Bakit? Paano ko yung message mo, Pastor? Gusto niyang maligtas, pero hindi naligtas kasi hindi napili. At ang naligtas pa si Amlon. Si Pastor Amlon na kahit mambabae, ligtas pa rin daw siya. Ito klaseng hustisya yun, di ba? Last. Ang Diyos ng Calvinist, lumalabas na Tuesday. Bakit? Kasi namimili lang siya kung sino ang kanyang ililigtas. Namimili lang siya. Sa Biblia hindi ganun. Sa Roma 2:11, sapat walang tinatangi ang Diyos. Sapagkat walang tinatangi ang Diyos sa mga tao. Ibig sabihin, hindi namimili ang Diyos kung sino lamang ang kanyang ililigtas. Wala siyang tinatangi. Kundi ang lahat ay maligtas. Bakit? Diyos siya ng pag-ibig. At ibig niya na ang lahat ay maligtas. At kung sino ang kasampalataya, siya lamang ang magkakaroon ng buhay na pamilya. Kaya mga kababayan ko, anong klaseng Diyos meron ang Calvinist? Una, mangmang. Kasi pili, dapat piliin niya na lahat para wala sanang debate ngayon. Di ba? Ikalawa, plastic. Inibig ang lahat, pero mapapahamak yung iba. Ipapahamak niya rin pala yung hindi niya napili. Ikatlo, ang Diyos po ng Calvinist, parang Tosco, parang Loto. Hindi mo alam kung ikaw ba ay napili o hindi. Madali lang masabihin yung bunga makikilala. Madali lang yung magpanggap. Madali lang. Ikaapat, ang Diyos ng Calvinist, parang loko-loko. Parang Diyos ni Erwin de la Cruz to. Bakit? Pangaralan daw ang buong mundo. Pero yung pala, meron na siyang listahan ng ililigtas. Ano yun? Nakikipaglokohan ng Diyos? Ano pa? Ang Diyos ng Calvinist ay salbahe. Bakit? Gusto mong maligtas, hindi kanya ililigtas? Ano yun? Ano yun? Pero ang Diyos ng Biblia ay kabaliktaran. Diyos ng hustisya, pag-ibig at katiyakan ng kaligtasan para sa lahat. Kaya mga kababayan, huwag tayong malinlang. Ang tunay ng Diyos ng Biblia ay nagmamahal sa lahat na nag-aalok ng kaligtasan ng lahat at nagbibigay ng tiyak na buhay na walang hanggan sa lahat ang tatanggap kay Kristo. Tapos na ba? 10 minutes ko, siya? Ayun. Kaya dito mga kababayan, kitang-kita mo natin kung anong klaseng Diyos meron tinuturo ang Biblia. Isang Diyos na mapagmahal sa lahat, Diyos na pinipili ang lahat na maligtas. Mahal niya eh. Diba? Mahal niya eh. Mahal niya tapos yung hindi mapipili, mapapahamak. Ano klaseng pagmamahal yun? Diba? So yun naman kakasya at marami pong salamat. Diyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Lloyd, 7 minutes para sa iyo, Pastor.
Your time start now. Okay, so mayroon siyang mga nababanggit na actually yung debate namin ay patungkol sa, remind ko lang, patungkol ko ito sa unconditional or conditional election. So yung tanong niyo dito, bakit hindi lahat pinili ng Diyos? Ayon sa iyo, ano ang dahilan ninyo bakit lahat pinili ng Diyos? Pinili Ayun. ng Diyos. Kasi mahal ng Diyos ang lahat eh. At Juan 3:16, gayon na lamang ang pagtinda ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pagliligtas ng Diyos, inaalok niya sa lahat. At yung sasampalataya na ang tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ayon sa John 3:16 na nabanggit mo, ang sinabi doong ang sinumang sumampalataya. Yung tanong ko ay ganito. Sila ba ay sasampalataya pa lang o sila ay sumasampalataya na? Ayon sa John 3:16. Ang sino mang sasampalataya, ang sino mang sa kanila ay sumasampalataya, asahin natin para malinaw. Sapagkat na lamang ang pagsinta ng Diyos at ang libutan ng ibig. Next question na, 20 seconds. Okay, so ang pagkabanggit dyan ng talata, hindi lang para yan sa lahat, kundi para yan sa mga pinili, para yan sa mga tupa ni Kristo. Ngayon yung tanong, sa nabanggit po sa talata, sa John 3:16, na sino mang sumampalataya, yan ba ay para sa lahat or para lang sa mga tupa ni Kristo? Para po sa lahat yan. Kaya sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ibig sabihin, yung sanglibutan na yun, mahal ng Diyos yun. At yung mga sumasampalataya, yun po ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Open po ang pagliligtas sa lahat, pero yung tutugon, yun ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pero yung pero alam mo na may taong hindi sasampalataya, ano kaya ang naging dahilan? Anong pagkakaiba mo sa sumasampalataya at hindi sumasampalataya? Anong nakita ng Diyos sa iyo? Meron kasi ganito eh. Sa aklat po ng ikalawang Korinto, meron ho talagang merong hindi talaga sasampalataya eh. At meron din sasampalataya. Tingnan ho natin ha. Unang Korinto 15:2, sa pamamagitan ng mga ito'y ligtas kayo kung matayagan ninyong iniingatan ang salitang ninyo. Objection, Pastor Lloyd, ano yan? Sagutin niya muna ng diretso yung ayon po sa tema natin sa paksa, yung tanong ko. Ano ang nakita niya sa kay Brother Bobby? Ba't siya ang kanyang pinili? Okay, so ang objection mo, again, yung in-emphasis ko yung tanong mo, yung ano yung nakita. Brother Bobby, meron ka bang counter-objection or hahatol na ako dito sa objection na to? Sasagutin ko lang naman okay. So, ganito. Ang tanong dito is papaano. Open-ended question naman ito, need ng explanation. Pero lahat ng sasabihin ni Brother Bobby dito, how he explained, yun talaga yung sagot niya. At even pa ito ay tama or mali. So, Brother Bobby, proceed ka. 20 segundo. Paano daw, Brother Bobby? Paulit. Time stop. Paulit. Ano ang kondisyon ng Diyos na nakita sa inyo? Bakit ikaw ay kanyang pinili? Oo. Wala silang pag-ibig sa Diyos eh. Kaya ayaw nila sumampalataya. Tingnan po ninyo ha. Ano ang kondisyon? Bro, wait lang, Pastor Lloyd. Sorry. Sumasagot na siya, bro. Yung pag-ibig daw ng Diyos. Proceed lang, Pastor, Brother Bobby. Oo. Wala kasi silang pag-ibig sa Diyos. Kaya ayaw nila sumampalataya. Sila yung mga nahasik doon sa batuhan. Hindi sila tumubo ng mainam. Kaya sa unang Korinto 15:2,
sapagkat sa pamamagitan nito ay ligtas kayo kung matiyaga ninyong iniingatan ang salita na ipinangaral ko sa inyo, maliban lang kayo'y nagsisampalataya na wala kabuluhan. Walang So, ang kabuluhan unang kasi isa na napili. Yung unang kondisyon na hinihingi ng Diyos para ikay piliin, una pag-ibig, pangalawa ano? Itutugon dapat. Tutugon. Pangatlo ano? Tutugon siya. Yun ang tandaan niyan. Mayroong freedom of choice ang tao. Yun lang. So, May freedom. yung tanong ko, Saklat ng Deuteronomy So, sabi mo, 30 verse 19. Kasi na, di pa tapos. ako yung tanong. Sinusundan kita. So, ang Diyos ay pumili dahil sa ikay umibig sa Diyos, ikaw ay tumutugon sa Kanya, ano pa? Sabi mo, wala na? Mayroon pa ba o wala na? Yun. No. Gato sagot ko. Ang sagot ko, kaya ang tao ay mayroong free will. May free will ang tao na pinili sa Diyos. Kaya sabi sa Deuteronomy 30 verse 19, narito ang pagpapala, ang sumpa, ang buhay at kamatayan, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Kaya ang tao po, meron mong pagpili. So yung moderator, yung tinatanong ko dito ay ang kondisyon na hinihingi ng Diyos sa pagpili sa Kanya. So dalawa lang nabanggit niya, pag-ibig, at ang isa ay pagtugon. May pangatlo pa ba? Yun ang ako, generalize ko na ho. Yun ang ako, free will. Okay, so ayon dito sa nabanggit mo, para sa inyo, ano po ba yung kaligtasan? Sa pamamagitan ng gawa o ito'y biyaya ng Diyos? Ang kaligtasan po, ayon sa Exodus 8, ito ay grace through faith. Grace through faith. So yung pag-ibig, ano po yung sagot? Anong sagot po ninyo? Yan po ba ay ayon sa biyaya o ayon po sa gawa? So yung sagot nyo ay biyaya. Grace. Yes, grace. Yung pag Okay. Kasi tapos sa 20 seconds eh. Nasa 10. Hindi. Hindi ko din kasi alam kung tapos na din si Pastor Lloyd magtanong ba or parang nagka-clarify siya. Pero Pastor Lloyd, ituloy-tuloy mo yung tanong mo, bro, kasi kahit clarificatory na question yan, 20 segundo lagi kay Bobby yan, ha. So pakiulit nga yung tanong mo, Brother Pastor Lloyd. So dahil sumagot ka na ayon sa biyaya, yung pag-ibig at yung pagtugon gawa ba ng tao o biyaya? Yung pagtugon? Ang sabi mo, yung kondisyon, kaklarohin ko lang, moderator. Okay, time stop, paklaro. Okay, so ang sabi mo kanina, yung kondisyon para piliin ka ng Diyos ay ang pag-ibig at ang pagtugon. So pinili mo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, bumasa ka ng talata. Ngayon yung susunod kong tanong, ang pag-ibig ba at pagtugon, gawa yan ng tao? Gawa o gawa yan ng Diyos? Objection, Mr. Moderator. Objection. Na ilalagay niya sa bibig yung hindi ko sinabi eh. Hindi ang pinipili ho ng Diyos lahat. Hindi po yung kondisyon ng Diyos para piliin siya. Okay. Wala ho kami ganung aral. Okay, so ganito. Okay, so next question. Okay. So magne-next question daw yung ating nagtatanong. Proceed, Pastor. Okay, so malinaw naman kanina nasabi mo, pag-ibig, pagtugon ang kondisyon na hinihingi. So stop na ako doon. Dito sa pangalawa na nabanggit mo, loko-loko ang Diyos dahil may pinili siya. So naaralan mo ba o pinag-aralan mo ba ang Ephesians chapter 1 verse 4 na may pinili ang Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan? Tanggap mo ba na loko-loko rin si Pablo at loko-loko rin ang kanyang Diyos? Dahil yun ang kanyang turo? Yes or no? No, hindi loko-loko si Pablo. Pero sasagutin time. 7 minutes time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. So shoutout muna mga kapatid before natin puntahan ang ating rebuttal dito sa ating nasa live kay Emmy Alfonso,
sabi niya, love ayon sa biyaya at pagtugon sa Diyos. Pag ayon sa gawa, questionable yan sa mga Baptist. Shoutout din dito mga kapatid kay Abila Leonard Aruy. Mahalata nyo po ba si Amlon? Shoutout din kay dito kay Pastor Jeramil Amlon. Sabi niya, pinili raw pala si Bobby. At shoutout din mga kapatid dito kay Eme Alfonso. Umpisa na naman ba ungkatin yan sis? Buti na lang natapos na issue na yan ni bro Brian sa debate na nito. Tahimik na malawak at atang topic yan to the boys. Shoutout din kay B-Boy Mga. Para sa lahat ng tao ang banggit sa Juan 3:16, sino mang. Shoutout din kay dito kay Pastor Jeremy Amlon, wasak agad. Sabi ni Grace Barrios, ito na naman, nauwi na naman sa pagjajack dito Mr. Moderator. Shoutout din kay Brother Erwin de la Cruz. Sabi niya, napakasinungaling mo talaga Bobby. Hindi ako nagbago ng rules kundi ikaw, at ikaw ang nag-cancel ng debate natin. Hindi ako sinungaling talaga itong taong ito. Shoutout din kay Eme Alfonso. Ang view ko naman, bakit pinili ang ligtas? Iba kasi sa ang verse na may sinasabi na yun na kay Kristo ang Diyos Ama ang nagbigay. Patama na lang. Shoutout din kay Abila Leonard. Paano na yung mga nagpo-promote ng masturbation ministry? Ligtas ba sila? Shoutout din mga kapatid dito kay Erwin Veloso. Nadamay pa si Erwin at si Amlon. At shoutout din mga kapatid dito kay Alfred Esparcia. Sana naman mga debater matuto naman magtanong ng maayos. Susmar Joseph na magtanong si Bobby, marami pa ba kayo dyan? At shoutout din mga kapatid dito kay so sila lang to. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito at rebuttal stage. Pastor Lloyd, proceed bro, 10 minutes. Okay, so kanina tinanong ko si Bobby na sabi ko, anong kondisyon kung ba't siya pinili ng Diyos? Ang sagot niya, dahil siya ay umibig sa Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, hindi tayo ang unang umibig, siya ang unang umibig, kaya inibig natin siya. So isa pa lang po yun. Tapos pangalawa, sabi niya, ang kondisyon bakit siya pinili ng Diyos ay ang kanyang pagtugon. So yung kanyang pagtugon, sinasabi ko na yan po ba ay gawa ng, or dahil po ba sa biyaya, o yan po ay gawa. So sabi niya naman biyaya, pero binawi niya at hindi siya sigurado kung ito ba ay biyaya o gawa, dahil siya naman yung tumugon. So mamaya ipapaklaro ko po sa kanya, hindi na para ipitin siya, pero malinaw na sa kanyang sinabi ay mayroong kondisyon na hinihingi ang Diyos kung bakit siya pinili. Pero kung pag-aaralan mo ang Efeso 1:4, na kung saan ang sabi ng talata, ayon sa pagkapili niya sa atin, bago pa inilatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungi sa harap niyang sa pag-ibig. Ang dahilan ng pagpili ng Diyos, hindi dahil sa pag-ibig ni Bobby, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At yung salitang pag-ibig, o yung tinatawag kong pag-ibig, ito po ay agape. So ang agape na to ay manggagaling lamang sa Diyos, hindi sa tao. Dahil yung pagmamahal ng tao ay iba kaysa sa pagmamahal ng Diyos. Unless lang aaminin niya na ang pagmamahal na inirespan niya sa Diyos ay nanggaling sa Diyos bilang isang regalo, doon ako papaniwala sa kanya. Pangalawa, ayon po sa Efeso 1, ang pagkabanggit po doon ng pagkapili ay kung saan ito po ay eklego. Pumili mula sa upang palabasin sa isang malaking grupo. Ito po'y tumutukoy at pinanggalingan din po ng eklesia. So ibig sabihin, yung pagtawag sa'yo, yung pagpili sa'yo, hindi ayon yan sa kagustuhan ng tao, sa pananampalataya ng tao, kundi ayon po yan sa Diyos. Dahil ang magpapatunay na talata, hindi ka pa naisilang, pumili na ang Diyos. Wala po yung kondisyon na hinahanap ang ating Panginoon. At nung sinabi ko sa kanya, dahil yung ayon po sa Ephesians chapter 1 verse 4,
ang Diyos ay pumili. So sabi niya kanina, loko-loko ang Diyos dahil pumili ito na walang kondisyon. Kaya ang sagot ko sa kanya, loko-loko rin ba yung Diyos ni Pablo na nagsabi na ang Diyos ay pumili? At hindi lang po yan. Dahil mababasa rin sa Gawa 13:48, mayroong pinili ang Diyos. At yung mga piniling iyon ay nanampalataya sa Kanya. Ano yung nauna? Yung pagsampalataya o ang pagpili ng Diyos? Ang nauna ay ang pagpili ng Diyos, kaya sila sumampalataya. Wala po dong kondisyon na tinatawag. Sa pag-aaral, ang tawag po doon sa pananampalataya ng tao, hindi kondisyon, kundi resulta ng pagpili ng Diyos. Ito po ang pagkasabi. So, ayon po dito sa talata, nang marinig ng mga hintil at natuwa sila at niwalahati nila ang salita ng Panginoon at ang lahat ng mga itinalaga sa buhay. Ano ang nauna? Ang pagtalaga sa buhay. Hanggang ay sila'y sumampalataya. So, malinaw sa talata na ang pagsampalataya ay resulta ito ng Diyos. Hindi kondisyon na kanyang hinihingi na dahil sumampalataya ka, pipiliin kita. So, dito makikita na malinaw na hindi po nauunawaan ng aking katunggali na sasabihin niyang loko-loko ang Diyos dahil may pinili. Iloko-loko rin ba yung Diyos na nabanggit dito na pinaglilingkuran ni Pablo na mayroon siyang pinili? At pangatlo, yung sinabi niyang salbahe ang Diyos. Salbahe ba ang Diyos? Pag sinabi mo sa Romans chapter 9, hinayaan yung mga Ehiptohanon at niligtas yung Israelianon, hinayaan si Paraon at niligtas si Moses, hinayaan si Esau at kanyang inibig si Jacob. Salbahe ba ang Diyos? Salbahe pala yung Diyos na pinaglilingkuran ni Pablo, na ang sabi niya, wala pang nagawang mabuti o masama, ang kambal ay pumili na ang Diyos. So, dito po malinaw na nagpapaliwanag na hindi po yan salbahe ang Diyos. Hindi po yan choosy ang Diyos. Hindi po yan loko-loko ang Diyos. Hindi po yan mangmang ang Diyos. Pwede niyang iligtas ang lahat. Ngunit kung hindi niya man ililigtas ang lahat, ito po ay ayon sa kanyang awa at hindi sa gawa ng tao. Kung ililigtas niya man ako o ang pamilya ko, yan po ay dahil kinaawaan ako ng Diyos. Hindi kung sino akong matuwid, hindi kung sino akong umibig sa Kanya, hindi kung sino ako ang tumugon. Dahil yun po ang pagkasabi sa talata, kaaawaan ko ang gusto kong kaawaan. At kung itatakwil niya man ako, kahit 1,000 beses man, yan po ay nararapat sa akin dahil ako po ay isang makasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon ang pagkasabi niya, loko-loko at mga Nawala po siya. nabuhay sa mundo. Tayo po ay pag-aari ng dyablo. Tayo po ay nararapat na patawan ng parusa. Sino tayo? Tayo po ay umaasa lamang sa biyaya at pag-ibig ng Diyos na kanyang pagpili. Hindi po yan conditional, kundi unconditional ayon sa kanyang pag-ibig, layunin at kaloob. Yun lamang po, moderator. So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Bobby ng SDA, 7 minutes sa yung second cross. Your time start now, bro. Okay, ito akong tanong. Naniniwala ka ba sa aral ng SDA na ang unang pumipili ay ang Diyos at ang ikalawang pili ay ang tao? Ngayon ang tanong ganito, kung iniibig ang Diyos, iniibig mo rin ba siya? Yes or no? Yes po, dahil po yung pag-ibig na yan ay nanggaling sa Kanya. Una niya kang inibig at ang dahilan bakit kaya inibig dahil pinagkalooban ka ng pag-ibig na nanggaling sa Kanya.
Ayun. Okay. Next So question. sang-ayon ka sa doktrina ng SDA na ang unang pumipili ay ang Diyos at ikalawa ay ang tao. So agree ka doon? Yes or no? Hindi po, dahil yung paniniwala ng SDA, yung sa kaligtasan, ayan po ay conditional. Na para sa Objection. inyo, Objection. sumasagot ako, moderator. Objection. Objection. Ano yan? Objection. Objection, Objection. proceed. Kasi kakategorikal eh. Yes or no eh. Okay. Yes or no eh. Okay. So, Pastor Lloyd, counter objection or Sumagot ako, Brother Rasha, sabi ko, hindi ako sang-ayon sa Okay, turo so- ng SDA dahil ganito. Okay. So, gusto ko lang i-clarify, wait lang ha. So, ang sagot dito ni Pastor Lloyd ay hindi or no. 20 segundo sa pagpapaliwanag, Pastor, hindi ka sang-ayon. Proceed. Bakit hindi ako sumasang-ayon sa turo ng SDA? Dahil yung kanilang turo ay conditional. Dahil pinili ka ng Diyos at pinili mo rin siya. Yung turo po sa Biblia, yung pagpili ng tao, yung response ng tao, yan po ay resulta sa trabaho ng Diyos. Hindi po sa gawa ng tao na 50-50. 50 sa Diyos, 50 sa iyo, equals to salvation. Next question. Hindi po ganun ang turo. So hindi mo pinili ang Diyos para maligtas ka. Yes or no? No po, dahil ang stand ko po ay unang pinili ako ng Diyos at ang resulta po noon ay ang pagpili ko sa Kanya. Resulta. Ayun. Hindi po ito. Okay. Next question po. Okay, so pinili rin pala ang Diyos. Okay, malinaw na yan. Okay, next question, ganito. Napilitan ka lang bang ibigin ang Diyos? Yes or no? No po. No. Okay. No po. Oh. Alam mo ba kung bakit inibig ng Diyos ng tunay? Alam mo ba kung bakit inibig ko ng tunay ang Diyos? Dahil po yan sa pagbabagong trinabaho ng Diyos na ang bato kong puso ay kanyang binigyan ng bagong buhay. Binigyan niya ako ng bagong espiritu na kung saan ay susunod at iibig sa Kanya. Hindi niya ako pinilit, yan po ay resulta ng kanyang trabaho. Okay. Next question po. Okay. So, sabi mo, hindi ka napilitan na ibigin ang Diyos. Ibig sabihin, malaya kang pinili mo ang Diyos. Yes or no? Yes po, may kalayaan ng tao sa pagpili. Pero yung kalayaan na yan ay mangyayari pag ikay po'y binuhay ng Diyos. Dahil yung sitwasyon po ng isang taong hindi nakaranas ng pagbuhay muli, ay limitado po yung kanyang pagpili. Pipili lamang siya ayon sa kanya at hindi po ayon sa Diyos. Pero pag binuhay ka ng Diyos, malaya kang pumili, nagugustuhin mong sumunod sa kanyang kaloob. Okay. So, kung ang pinipili pa ng Diyos ay tumutugon, bakit hindi na lang niya piliin ang lahat para ang lahat ay tumugon? Inuulit ko po yung sagot ko kanina, bakit hindi niya pinili ang lahat? Kung hindi niya man pinili ang lahat, ito po ay para po ibigay sa kanya ang hustisya. At kung siya man po ay pinili, para ibigay sa kanya ang awa. Next question po. Pero sabi mo kanina, gusto mo ang lahat ay maligtas, buong pamilya mo. Tama? Tama po. Gusto ko po ang lahat ay maligtas dahil yan po ay isang promesa din po para sa ating mananampalataya na kung saan ang sabi po, believe in the Lord Jesus Christ and you and your household will be saved. So ako'y nananalangin na sila din po'y sumampalataya sa ating Panginoon. So ano ang bisa ng panalangin mo kung nakapili na pala ang Diyos nung una pa bago pa sila ipanganak? Ano ang bisa mo? Bakit ka pa mananalangin? Malaki po ang bisa ng pananampalataya dahil yung pinili ng Diyos ay bibigyan niya ng pananampalataya. Objection. Proceed. Negative, ano yan? Hindi pananampalataya ang tinatanong ko. Ang sabi ko, bakit ka pa mananalangin na maligtas ang buong pamilya kung nakapili na pala ang Diyos ng kanyang ililigtas nung una pa man? Okay, so yung panalangin daw dito. Pastor Lloyd, meron ka bang counter objection or sasagot ka na? Hindi po ako, objection po, hindi po ako nananalangin na iligtas siya ang aking pamilya. Okay.
So ganito, Pastor, sa question ni Pastor, Brother Bobby, tinatanggap ko naman yon as a valid question. Pero kung doon Ayon sa po yan sa premise, kaloob ng Diyos. oo, kung doon sa premise bro, hindi ka sang-ayon doon, pwede mong sagutin ng 10 seconds or talagang sasagutin mo yung tanong, ano daw yung silbi ng panalangin. At 10 seconds So, pa. ang silbi ng panalangin, Okay, proceed. silbi po ng panalangin, ang silbi ng panalangin ay to enlighten the will of God. So, tayo naman ay hindi natin alam kung sino pinili at pinili. So, pag sinasabi mo na nanalangin ka, kung i-guide mo ako sa taong iyong pinili, hindi naman yun yung gawain ko, kundi yung pinapanalangin ko sa Kanya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng panibagong oras na makapagpahayag ng iyong salita. So, topic na yan, ano? Hindi naman yan ako. So, kasasabi mo lang na hindi mo naman alam kung napili o hindi. Di ba? Kasasabi mo lang. Ngayon, ikaw ba napili para maligtas? Ikaw ba daw namili para maligtas? Yes po, pinili ko tayo para maligtas. At ang pagpili niyan ay walang kondisyon. Ayon. So, nababasa mo ang isip ng Diyos. Kasi alam mong napili ka eh. Hindi po, nababasa natin sa Biblia, hindi sa isip ng Diyos. Dahil yan po yung turo ng Biblia. Okay. So sabi mo kanina, hindi mo alam. Bakit sabi mo ngayon, alam mo na kasi nababasa? Ano talaga saan mo? Hindi mo alam o alam mo dahil nababasa? Alin sa dalawa? Pareho po. Pareho, proceed. Both po, pareho. Explain 27. Alam ko na may pinili ang Diyos, pero hindi ko alam kung sino ito. Kaya nga sabi ni Charles Haddon Spurgeon, kung kilala ko lang ang lahat ng pinili na may guhit na dilaw, edi sana lalapitan ko na lang at yun na lang ang pangangaralan ko. Hindi mo naman kilala kung sino pinili ng Diyos. Pero alam mo na may pinili ang Diyos. So hindi mo alam kung napili ka? Nasagot ko na kanina, moderator. Ulitin mo. Ang sagot ko po ay ayon po sa turo at sa kanyang gawa, malalaman ko kay pinili o hindi. Dahil ang pumili ay sumampalataya at mamumuhay Objection, sa Mr. kanyang gawa. Moderator. Objection, pasok pa to sa objection. Brother Bobby, anong objection bro? Ang tinatanong ko sa kanya, sabi niya kasi kanina, hindi alam. Walang nakakalam kung sino ang pinili ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko, hindi mo rin pala alam na ikaw ay pinili ng Diyos. Yes or no? Okay, yes or no. Sabi mo kasi kanya, both parehas eh. Ngayon, lilinawin ko, Objection, moderator, yes or so yung no, sagot- alam mo ba o hindi? Okay. Meron Brother dalawang ano. Pastor Lloyd, anong counter objection mo doon? Mayroong dalawa siyang pinupunto. Mm-mm. Kung bakit ako sumagot na alam ko na may pinili ang Diyos Mm-mm. dahil yun po yung mababasa. Tapos tinanong niya ako kung alam ko ba na ako ay pinili? Ang sagot ko, dahil po yun, makikita po yung gawa ng Diyos sa lahat ng pinili ay mayroon pong pananampalataya. So ganito. Yung vote kasi kanina, tinatanggap ko yun. At inulit lang naman ni Brother Bobby na gusto pa din daw niyang madinig yung sagot mo. Pastor Lloyd, yung alam ba, yes or no? Sasagot ka ba? Or Anong tanong, moderator? paulit nga Brother Bobby yung tinanong mo. Panibagong tanong na to. Narinig ko na yung sagot eh. Panibagong tanong na to. Proceed ba Brother Bobby? Sabi mo, Time. malalaman mo na pinili na. Time. Segundo na lang talaga yun. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang ating second cross ng ating negative. So shoutout muna sa ating nasa live. Kay Vida Ray, sabi niya, napansin ko kay Pastor Lloyd, doktrina niya, kinakalaban din niya. Biruin nyo, ayon kay Pastor Lloyd, ang Diyos ang namimili kung sino ang kanyang nais iligtas. Tapos nananalangin sila sa Diyos na piliin sila. Nangangaral siya ng doktrina niya, siya mismo hindi niya tiyak kung napili na siya ng Diyos para maligtas ang gulo. Shoutout din kay Sister Emmy Alfonso, Bro Jeramil, view nyo, may pinili nga ba ang Diyos? Shoutout din mga kapatid kay Pastor Jeramil Amlon.
Brother Bobby, manood ka pag ang mga Baptist na hindi Calvinist ang lumalaban para ma-observe mo paano ang tanungan dyan. Shoutout din kay Abela Leonard, yun naman pala, malaya niyang pinili ang Diyos, hindi pa siya elected ng Diyos. Bagkus nakinig siya muna ng Ebanghelyo ng Diyos at sumampalataya, wala pang election na naganap. Shoutout din kay Pastor Ryan Fuentes ng Baptist, Pastor Arnel Aligarbes ng Reformed Presbyterian, the first cause and second cause, Semitical relationship. Shoutout din kay Hebronites, Pastor Dino Diaz ng Baptist. Shoutout din dito kay Ruben Nankilada, Brother Denmark Santiago at Richard Thompson, mga kapatid. Shoutout din kay Abela Leonard, sabla yung pastor ng Baptist Calvinist. Bakit ba pinili ang Israel? Dahil ba sila hindi mananampalataya? Mali, pinili sila ng Diyos dahil sa pangako niya kay Abraham. Shoutout din dito kay Pastor Arnel, sabi niya palaging misrepresented ang doctrine of election. At dito din tayo kay Renato Rosa, election is scriptural. Shoutout din mga kapatid dito kay Erwin de la Cruz, salamat sa pagbabasa ng comment ko. Rasha Vista, justice is served. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal ng negative. Brother Bobby ng SDA, 10 minutes, your time start. Bro, kung gusto kang mag-open ng camera bro ha, naka-off yung camera mo. Naka-data lang, baka sige. Sige bro. Sige. Ayun. Itong presentation ni Pastor Lloyd, kinokontra niya rin ang sarili niya eh. Oo. Bakit kaya nyo? Ang sabi niya, ang unang umiibig ay ang Diyos. Tama naman ho yun. Ang Diyos ay ang unang umiibig. Oo. Pero nung tanungin ko siya, kung iniibig niya rin ba ang Diyos, sabi niya, oo. Sa makatuwid, nagre-resulta ito ng pag-iibigan ng dalawang parte. Unang umiibig ang Diyos at ang kanyang iniibig ay iibig din sa kanya. So maliwanag ho yun. Ikalawa, tuto si Kuan si Pastor Lloyd sa free will. Kaya nung tanungin ko siyang malaya niya bang iniibig ang Diyos, sabi niya oo. Tanin niyo kung paano niya kinokontra yung sarili niya. Kinokontra niya, yung aral niya sa kakaiwas niya na ipituloy siya. May free will pala itong si Pastor Lloyd. Pagdating sa pagrerelasyon niya sa Diyos. Ito pa, nakita ko. Sabi niya, wala raw makakaalam pinili na siya ng Diyos o hindi. Wala raw sino man eh. Wala raw sino makakaalam kung siya ay napili o hindi. Pero, nung tanungin ko na siya, kung napili siya, sabi niya, oo. Ano ba talaga? Ano ba talaga istabo, Pastor Lloyd? Alam ng Diyos o hindi alam ng Diyos? Ano ba sa dalawa? Ngayon, kung hindi pala alam ng sino man, kung sino ang pinili ng Diyos, sa makatuwid, hindi mo alam na yung inaaniban mong iglesia ay maliligtas. Tama, mali? Di ba? Hindi mo kasi alam eh. Sabi mo, hindi mo alam kung sino ang pinili ng Diyos. Sa makatuwid, yung inaaniban mo mismong iglesia, hindi mo ngayon alam kung maliligtas ba sila o hindi. Ano pa? Sinabi pa niya na siya ay nananalangin sa Diyos. Ha? Nananalangin ka sa Diyos? Bakit ka mananalangin? Kung napili ka na pala. Di ba? Paano ka mananalangin? Bakit ka mananalangin? Akala ko ba walang kondisyon? Bakit ngayon nananalangin ka na? Ano ipapanalangin mo? Ano nga raw yun? Yung sabi niya kayo na, wala sa topic eh. Punta tayo sa episode 4. Ito yung banner, banner text niya. Lagi niya itong ginagamit para patunayan ang pagpili ng Diyos ay walang kondisyon. Pero, mga kababayan ko, basahin po natin.
sa Efeso 1:4, ang pinipili dito ay hindi ang tao mismo. Ang paliwanag, Pastor, human-centered. Man-centered paliwanag ni Pastor doon sa Efeso 1:4. Ngayon, sino ba ang pinipili sa sa Efeso 1:4? Ayon sa verse 4, ang pinipili ng Diyos dito ay ang taong na kay Kristo. Ayun, Christ-centered po ang Efeso 1:4, hindi po human-centered o man-centered. Ang pinipili sa Efeso 1 verse 4, pinili ng Diyos bago palalangin ang sanglibutan ay ang taong na kay Kristo. Sa makatwid, pagka ang tao ay na kay Kristo, sila ang pinili ng Diyos na maligtas. O paano ba tayo mapunta kay Kristo? Ang linaw sa Juan 1:12, ang lumalapit kay Kristo, nagiging anak sa pagkukup ng Diyos. Yun. Kaya mga kababayan, para tayo ay mapunta kay Kristo o kay Kristo, dapat po tayong lumapit kay Kristo. Kaya yun po ang maliwanag sa Efeso 1:4. Huwag ho kayong iniwala kay Pastor Lloyd. Ang paliwanag niya sa Efeso 4 ay pangtao lang. O? Man-centered, hindi ho Christ-centered, hindi ho taong per se o ang tao mismo ang pinili dito, kundi ang taong lumapit kay Kristo. At yung taong lalapit kay Kristo sa pamamagitan ni paglapit kay Kristo, ito yung pinili ng Diyos bago pa itatag ang sanglibutan. Sa pantalata, sa aklat ng Gawa, pakinggan po ninyo. Kasi ang kaligtasan po, para po sa lahat yan eh. Open po sa lahat yan eh. Open po para sa lahat yan eh. Hindi ho yan particular lang eh. Kung sino yung kanyang pinili. Hindi ho ganun eh. Pakinggan nyo sa Gawa 16, 30 hanggang sabi ganito. At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kailang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ayun, tandaan po natin, Efeso 2:8, ang kaligtasan ay grace through faith. Ayun, grace through faith. Ang grace, ito po ay regalo ng Diyos. Ito po ay 100% gawa ng Diyos. Pero, ang grace na ito ay wala hong silbi sa mga taong hindi po maniniwala sa Diyos. Wala hong bisa doon yun. Wala hong epekto ang pagliligtas ng Diyos sa taong ayaw sa Diyos. Kaya ang lino ng talata, Gawa 16:30, ang sabi, ano ang gagawin ko para maligtas? Ang sagot, manampalataya ka. Yun ang gagawin mo doon sa biyaya ng Diyos. Kaya linawin ko, Efeso 2:8, ang condition doon, grace through faith. Yun po ang pagliligtas. Hindi ho grace lang na, yung grace na yan, wala hong saysayan para sa mga ayaw sa grace. Resistible ho ang grace, pwede hong tanggihan ng tao. Kaya, dito sa presentation po natin, maliwanag na ang Diyos po, pinipili niya ang lahat dahil ang lahat ay minamahal ng Diyos. Pero kay Pastor Lloyd, para sa kanya, kaya daw namimili ang Diyos dahil sa awa niya. Ano yun? Naawa? Kung naawa siya, di piliin niya ang lahat. Nakanagita naawa, imbis na iligtas ang lahat, pinahamak pa. Ano ba ganun klaseng awa? Nakakatawa yung pastor. Sabi niya kaya daw ang Diyos ay namimili kasi yun daw ang hustisya. Mali yun. Hindi hustisya yun at fair justice yun. Bakit naman hahatulan yung taong gustong maligtas? Bakit naman hahatulan ng Diyos yung gustong maligtas ng kapahamakan? Gusto niya nga, asan ang hustisya doon?
Kaya yung sinasabi mong hustisya at awa, kontra mismo yon sa aral ninyo. O, kung totoong naawa ang Diyos, hindi siya mamimili ng iligtas lang, kundi pipiliin niya ang lahat dahil ang lahat ay awa-awa. At kung ang Diyos ay Diyos ng hustisya, bibigyan niya ng hustisya ang lahat ng tao pare-parehas. Equal justice. Hindi yung pinili niya lang. Unjust yun. O, kaya nga ang Diyos mo, plastic. Ang Diyos mo, plastic dahil ibig ang lahat, pero iimpernuhin naman pala niya. O, ang Diyos mo, loko-loko parang Diyos ni Erwin. Bakit? Inutusan na ipangaral ang lahat, sa lahat ng ebanghelyo, tapos nakapili na pala siya. Ano yun? Nakikipaglokohan ba ang Diyos mo sa amin, Pastor Lloyd? Nakikipaglokohan ba? Bakit pa yung inuutusan mangaral sa buong mundo kung nakapili na pala ang Diyos? Diba? O, ano pa? Ang Diyos nyo, choosy talaga eh. Ikaw na rin may sabi nito eh, namimili ang Diyos eh, ayon sa awa niya, sa pag-ibig niya. Choosy. Choosy, bakit? Hindi naman pala siya naawa sa lahat eh. Di ba? Yung sinasabi mong katwiran, baluktot, wala sa hulog. Yun po yun. So yun lang po mga kabayan. Tapos na yaki 10 minuto. Diyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Pastor Lloyd ng Reformed Baptist, 7 minutes. Your time start now. Patungkol sa pag-ibig, nabanggit mo na ayon sa'yo, naniniwala ka naman na ang Diyos ang unang umibig, tapos ang tao. Gusto ko lang ninawin, sabi mo kanina, magkasalungat ito sa kinonfirm mo kanina. Sabi ko, anong dahilan bakit inibig ka ng Diyos? Sabi mo, bakit pinili ka ng Diyos? Ang sabi mo, dahil inibig mo siya. So, unang inibig mo ang Diyos para piliin ka niya. Tama, mali? Mali. Wala ho akong statement. Ang statement ko malinaw, Diyos ang pumipili at ang pinipili niya ay lahat. At kung sino man iibig sa Kanya o sasampalataya sa Kanya, yun lang ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Huwag mo namang maliin yung aking pahay. Pakinggan na igi. Hindi ka kasi nakikinig, Pastor. Ulitin ko para... Okay, so kanina, malinaw naman yung sagot mo sa unang cross examination natin. Okay. So kanina, nung pinapili kita, ano ang kondisyon ng Diyos, bakit niya ka pinili? Sabi mo pag-ibig, pagtugon. So ngayon, binabawi mo na. So yung pangalawa kong tanong ay ganito. Ang sabi mo patungkol sa paglayang pagpili ng Diyos, may kalayaan ang tao sa pagpili ng Diyos. Ayon sa Episo 1 or Episo 2:1, ang taong patay sa spiritual na hiwalay sa Diyos, may kalayaan bang pumili o hindi? Time stop mo na. Medyo nahihirapan si Brother Bobby dito. Pastor Lloyd, pwede bang i-off mo muna yung camera mo? Tapos, i-try natin ito. Ayan. So, Brother Bobby, nadidinig mo ako ng malinaw? Bro Bobby? Oo, narinig ko. Kaya na choppy si Pastor okay. Hindi ko marinig. So, paulit na lang, Pastor, naka-time stop to. Tapos, tingnan natin. Pastor Lloyd, paulit. Okay, yung sabi mo kanina, pangalawang tanong ko, ang patungkol po sa sabi mo na kalayaang pumili. Ang taong patay ba sa kasalanan? Kahit sinabi ng Biblia, ito ay patay sa kasalanan. Hindi ko pa marinig. Hindi mo ako naririnig, kapatid. Hindi ko maintindihan. Bro, Russia, kamusta yung ano? Siya naririnig ko, pero yung si Juan hindi. Napuputol ka, Brother Pastor Lloyd. Pero ganito, Brother Bobby, pag meron kang
napuputol bro ba, pwede mo siyang wag ka munang mag-react bro. Tingnan mo muna kung maiintindihan naman. Pero Pastor Lloyd, napuputol ka talaga Pastor Lloyd ha. At tama naman si Bobby talaga, napuputol ka. Pero ako kasi parang hindi ko siya in-stop kasi parang nakadugtong naman. Konting segundo lang talaga. Pastor Lloyd, paulit yung tanong Pastor Lloyd. Tingnan natin yan. Ayon sa kalayaang pumili ng tao, ang tao bang patay sa kasalanan may kakayanang pumili? Kahit na ang sabi ng Biblia, ito po ay may batong puso, ito po ay hindi nakakakita ng liwanag, hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos, ayaw ibigin ang kanyang salita. Ito ba'y may malayang pag-response na piliin niya ang Diyos o hindi? Ang tao kasi, may kanayaan. Kahit na ang tao ay mahilig piliin ang masama, meron pa rin siya kakayanang pumili para sa Diyos. Kaya nga sabi sa Deuteronomy 30 verse 19, narito ang pagpapala at sumpa, ang buhay at kamatayan. Piliin mo ang Next buhay. question. Kaya ang tao may kakayanan pumili. So para sa iyo, ang taong patay ay buhay pa dahil pwede pa siyang pumili. Tapos sabay yung tanong? Pakisagot po, moderator. Yung patay, hindi ko ginalak yung patay. Wala pa tayo sa patay na patay. Wala akong binabanggit na patay. Ewan ko lang kung tama. Moderator, ito po ay patungkol po sa kalayaang pumili. Alam mo ba ang kondisyon ng isang taong hindi paligtas ay patay sa kasalanan? Ayaw sa salita ng Diyos? Saglit lang, moderator, hindi pa ako nagtatanong. So sabi ko, ang patay ba ay para sa iyo buhay, makakapili pa rin kahit siya'y patay sa kasalanan? Ayaw niya nga ng salita ng Diyos. Okay, at ito'y kahangalan lang sa kanya. Okay, yung patay ba daw sa kasalanan, makakapili ba daw yun? Pwede pa rin ho pumili. Kahit na ang tao ay makasalanan, saksakan sala, nakakapili pa rin ho siya. Kahit ang gustong piliin ng tao ay yung masama, meron pa siyang kalayaang makapili ng tama. Deuteronomy 30 verse 19. Ang linaw po rito. Bakit naman papipiliin pa ng Diyos ang tao kung wala na siyang kakayanang pumili? Pangatlong tanong ko, sabi mo hindi makatarungan ang Diyos. Ito ay Tiyuse, ito po ay Mangmang, at marami pa. Ngayon nabasa mo ba sa Acts chapter 9, 13 to 15, na ang Diyos ay may pinili na kanyang inibig at ang isa'y kanyang kinapupuutan ayon sa verse 13? Hindi ko ginamit yung Acts 19, kaya pass. Next question. Pwede mong sagutin kahit hindi mo itong nilatag. Hindi nilatag yan. Hindi ko nilatag yan. Ganito. Bitahin ko muna. Okay, so ganito. Meron tayong rules na sa rebuttal ay pwede na itanong ang lahat. Pero nire-recognize ko yung sinabi ni Brother Bobby naman na pass muna daw dyan sa tanong na yan. So, pwede mong ulitin, Pastor Lloyd, or depende sa'yo. Proceed lang. Pass daw. Okay, so kung ayaw mong sagutin yung Romans chapter 13 na may pinili ang Diyos na si Jacob ay inibig at si Esau naman ay kanyang kinapupuutan. Pag ang Diyos ba ay may pinili ng kanyang inibig at kinapupuutan, hindi ba siya makatarungang Diyos? Sasagot ako? Hello? Sagot ka, kapatid. Napuputol. Makatarungan ho ang Diyos. Yung tungkol kay Esau sa kanyang kapatid, hindi po yung pagpili sa kaligtasan. Hindi ho. Yun po ay yung kanilang birthright. Yun. Yun po ang pinag-uusapan doon, hindi ho kaligtasan. Ang Diyos ho talaga namimili kung sino ang kanyang maging bayan at kung sino ang muna sa kanyang pangangaral. Namimili ho ang Diyos. Pero pagdating sa kaligtasan, lahat pinupili niya. Open sa lahat. So ang sabi mo, pag ang Diyos ay pumipili,
kung sino ang kanyang inibig at kanyang kinapupuutan, kahit po yan sa lingwahe po ng Grego, yan po ay nagpapahiwatig na hinayaan. Sabi mo kanina, pag hinayaan ka, ay ikay po'y hindi maliligtas. So ang sabi ng salita, hinayaan si Esau, inibig si Jacob. So ibig bang sabihin ang Diyos ay hindi na makatarungan? Makatarungan po ang Diyos. Ang tungkol kay Esau, hindi po yung tungkol sa kaligtasan. Birthright ho, pinag-uusapan ho doon, hindi po salvation. Out of context kayo, Pastor, hindi ho yun ang paksa natin, hindi ho birthright. Hindi mo ba alam Romans chapter 9, ito ay patungkol sa sovereign choice of God in salvation? Alam mo ba yung context ng Romans chapter 9? Alam mo hindi? Mr. Moderator, objection. Hindi ko po binanggit yung Romans 9. Huwag siya mag-introduce ng teksto na hindi ko naman pinaksa. So, counter objection mo na. Pastor, meron ba? Before ako hahatol. Okay, kung hindi niyo po sasagutin, ito po yung susunod kong tanong. Kahit tayo naman sa talata. Ganito, wait lang, Pastor. So, ganito, maghahatol muna ako sa objection na yon, ha? So, again, ang rules natin, mga kapatid, during second cross, kahit hindi nilatag, pwedeng itanong. However, mga kapatid, depende yan sa dalawa ninyo kung paano mag-flow. So, Pastor Lloyd, magna-next question ka ata? Opo. Tapos ang sabi mo kanina, last 1 minute. Pag ang Diyos po ba, sabi mo ay may kinaawaan lang siya, ay ito po ay hindi patas. Pero nabasa mo ba Romans chapter 9:16, mayroon siyang kinaawaan at mayroong hindi? Pag may kinaawaan ba ang Diyos na si Moses lang at hindi ang paraon, siya pa rin ba hindi makatarungang Diyos? Hindi pa ba daw makatarungan? Makatarungan po ang Diyos. Makatarungan po. Yun nga lang yung Roman Bebega sa nila. 30 seconds yan. Makatarungan daw. Proceed, Brother Bobby. Makatarungan po ang Diyos. Ibig sabihin, ang pagpili ng Diyos ay nakatuon sa kanyang plano kay Kristo at hindi nangangahulugang may ibang tao na iniwan para hindi ho yun ang ibig sabihin ng Romans 9. Bagamat hindi ko yan pinalakay, pinagbigyan ng sagot ko na lang. So, tanggap mo at binabawi mo na pag may kinaawaan ang Diyos, na may pinili na kanyang kawaan. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second part ng ating debate. So, dako tayo sa final conclusion, pero bago yan, shoutout muna kay Jose Bayray. Kung lahat pinili, dapat ligtas lahat. Bakit may maimpyerno? Sabi naman ni Jed Sarmento, kaya nakapili sila dahil binago ng Diyos ang kanilang puso. Deuteronomy 30 verse 6. Shoutout din kay Emmy Alfonso, tulip pala tawag sa mga Reformed Baptist. Pinili ang maliligtas, iba nga sa mga osas ng Real Baptist. Ito yung matinding kinalaban noon pa ni Brother Rayan Fuentes. Shoutout din kay Jeramil Amlon, pass raw sa second cross, pwede na yan. Shoutout din kay Makaraig Roda, bakit po wala bang karapatan ang Diyos pumili? Shoutout din kay Abila Leonard, patay sa kasalanan kuno pero nilalabag ang kautusan ng Diyos na patuloy. Ang laking ligaw ng unawa nyo dyan. Shoutout din kay Romel Tunay Baklas, ginawang unfair ang Diyos na mga tulip doctrine. Shoutout din kay Pastor Jeramil Amlon, hindi alam ni Westlake yan na sa Efeso 2:1 yan na patay sa kasalanan. Shoutout din mga kapatid kay Makaraig Roda, kay Juan Agustin. Kung walang pinili ang Diyos, meaning nakadepende sa tao ang kaligtasan, hindi gagalaw ang Diyos pag hindi pinapayagan ng tao. Shoutout din kay Erwin Veloso, sabi niya bugbog, tama na, tigilan mo na. Shoutout din kay Pastor Arnel Aligarbes, hindi alam ni Bobby na instrumental at hindi locative yung preposition na in sa Ephesians 1:4. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Mauna si Brother Bobby dito. Bilang negatibo mga kapatid sa topic na ang election to salvation ay unconditional. Brother Bobby ng SDA, your time start now. Salamat po muli sa ating kababayan na nakinig. At kitang-kita po ninyo mga kababayan ko
kung paano itong sinasabi ni Pastor Lloyd na unconditional, bandang huli, nagkaroon pala ng kondisyon. At sabi niya, umibig siya sa Diyos dahil una siyang umibig. Nakita niyo ho ba? Umibig siya dahil una siyang inibig ng Diyos. Kaya meron hong pag-ibig na nangyayari sa mga taong tumatanggap kay Kristo. Yun ho ang nagiging kondisyon doon. Nagkaroon ng pag-ibig. Kasi nga naman, mga kababayan ko, kung hindi ka naman iibig sa Diyos, kahit ibigin ka pa ng Diyos, wala hong mangyayari eh. Pakinggan po ninyo. Sa aklat po ng Mateo 23, ang talata po ay 37. Ang sabi po ay ganito. Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kaniya. Makailang ulit kong inibig, tipuni ang inyong mga anak na gaya ng pagtipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak at ayaw kayo. So, kita ninyo mga kabayan, kahit ibigin pa ng Diyos ang tao po malaya. Magaya siya sa kanyang pasya kung iibigin ba siya o hindi. Kaya isang malaking kalokohan po yun, mga kababayan ko. Napasta't inibig siya ng Diyos, iibig na rin yung inibig niya. Mali ho yun. Kasi kung totoo yun, di ibigin niya na ang lahat para ang lahat umibig sa kanya. Diba? Kaya nga sinasabi ko, pag daw inibig niya, ang tao, ibig din daw sa kanya. Paano itong nasa itong nasa Mateo 23:37? Inibig to bakit ayaw nung iniibig niya? Kasi nga, meron ho tayong kalayaan kung pipiliin natin ang Diyos o hindi. Kaya sablay ho kaagad itong Diyos ni Pastor. Diyos niya ho, mang. Bakit? Di ibigin niya na ang lahat para lahat maligtas. Di ba? Ano pa? Ano pa ang kamalian ng ikinuturo ng ating pastor? Sabi niya, justice daw. Inulit naman niya, no? Justice daw ito. Saka nakita ng justice na para lang sa iilan. Paano yung hindi napili? Wala ba silang karapatan sa hustisya ng Diyos? Ibig sabihin, kung ang Diyos ay pumili lang, di yung hindi niya mapipili, mapapahamak. Sino na napahamak sa mga hindi napili? Di parang ang Diyos mo rin. Diba? Diba? Ano ba naman klaseng Diyos yan? Napakamangmang. Napakasalbahe. Ibig mo sabihin, yung misis mo, gustong maligtas ng misis mo, gusto niyang magmana ng buhay na walang hanggan. Tapos hindi napili ng Diyos, mapapahamak. Ano sasabihin mo sa Diyos mo? Diba? Ano sasabihin mo sa Diyos? Mamahalin mo ba yung Diyos na siya ang nagpatay, siya ang pumatay, siya ang nagtapon sa impyerno, sa mga mahal mo sa buhay? Iibigin mo pa ba ang Diyos noon? Hindi ho. Hindi. Bakit? Kasi gusto niyang maligtas, hindi siya niligtas ng Diyos. Mamahalin mo ba ang ganong klaseng Diyos? Siyempre, hindi mo mamahalin yun. Ang mamahalin kong Diyos, binibigyan siya ng pagkakataon na maligtas pero ayaw niya. Kaya no regrets doon. No regrets sa mga tao hindi maliligtas kasi ginusto nila yon. Nililigtas sila ng Diyos, ginugusto sila na iligtas ng Diyos pero ayaw nila. No regrets doon. Ang regrets, kung gusto mong maligtas pero ayaw ko iligtas, asan ang hustisya doon? Asan ang awa doon? Wala hong hustisya doon. Wala hong awa doon. Walang awa ang Diyos mo. Kaya yung Diyos mo kailanman hindi pwedeng ibigin ng taong matino. Hindi pwedeng ibigin ng taong mayroong tunay na pagkakilala sa Diyos. Kaya kahit anong gawin mo paliwanag yan, hindi tanggap-tanggap yung Diyos mo na pinakikilala sa akin. Ang Diyos mo, selective. Choosy. Ang pangit. Ba't mo matatanggapin ang Diyos mo? Samantalang ang Diyos ko, pinipili na ang lahat. Ikaw, Diyos mo, namimili lang kung sino. Ipagpapalit ko ba ang Diyos ko kay Diyos mo? Siyempre, hindi.
Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang election to salvation ay unconditional. Pastor Lloyd ng Reformed Baptist, your time start now. So, kanina pa po natin naririnig, Brother Asya, nandiyan na ba? Okay. So, kanina pa po natin naririnig yung mga patutsada ng aking katunggali na ang Diyos ay salbahe, ang Diyos ay tsusi, ang Diyos ay mangmang, ang Diyos ay hindi hustisya dahil meron siyang pinili. Pero nung tinanong ko siya patungkol sa Romano 9, patungkol sa kay Jacob at Esau, kahit malinaw naman ang turo ng talata na ang paghaya or yung hinayaan ay katumbas po nun ay paglaglag sa kanya. At yung pag sinabi mong kinapuutan ng Diyos, yun po ay malinaw na nagpapakita na hindi siya pinili ng Diyos. Pero para sa kanya, ay hindi ito nagpapatunay sa kaligtasan ng tao. Pwede ka bang maglingkod sa Diyos kung hindi niya ka una ililigtas? Di ba kailangan una ililigtas ka muna? Bago ka maglingkod sa Kanya, kung sino ang pipiliin ng Diyos na maglingkod sa Kanya, ayun po si Jacob. At ang sabi po ng talata, kahit na siya'y may pinili, isasabihin mo, hindi makatarungan ang Diyos. Pero ang sabi ni Pablo, masasabi ba natin na hindi makatarungan ang Diyos kung may pinili siya? Hindi, sabi ni Pablo. Sabi niya sa 15, sapagkat ganito ang sinabi niya kay Moses, kahahabagan ko ang nais kong kahabagan at kaaawaan ko ang nais kong kaawaan. Kung may kinaawaan lang ba ang Diyos, na kinaawaan niya lang si Moses at ang Israelita, at hindi lahat ng tao, hindi ba matuwid ang Diyos? Ayon po yan sa talata, kakaawaan lang ng Diyos. Pastor Lloyd, napuputol ka, Pastor? Pastor Lloyd, ayan, out. Isintayin natin si Pastor Lloyd na makabalik. Ayan. So Lloyd, proceed ako, kapatid. Sige, Pastor. Naputol. Oo. Yung time ko na lang. Oo, proceed. Time resume, Pastor. So, hindi lang po yan. Mayroon pong pinili ang Diyos. At dito mababasa sa Romano 9:12 ang sabi ay, ipinakikilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Bakit ang tao umibig sa Kanya? Bakit ang tao sumampalataya sa Kanya? Dahil una, ang Diyos ang pumili sa Kanya. Ang posisyon ko, nasabi ko, pinili ko at inibig ang Diyos, yan ay resulta, hindi po yan dahilan. Bakit ako pinili ng Diyos? Magkaiba po yan. So dito, makikita natin sa talata, mayroong 2 anak si Rebecca. Kahit wala pang nagawa, may pinili na ang Diyos ayon sa kanyang layunin at hindi sa gawa ng kanyang mga anak. At hindi lang yan, sapagkat nasusulat sa verse 17, sinasabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang ipapakita ko ang aking kapangyarihan at ipahayag ang aking buong pangalan sa buong daigdig. So kung may rason man, bakit po hindi niligtas ng Diyos si Paraon? Dahil
gustong ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, hindi lang para sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, kundi para ipakita niya na siya'y may kakayanan kung sino man ang gusto niyang piliin at kanyang kaawaan. So, malinaw na makikita natin dito na may kinaawaan ang Diyos, na may pinili ang Diyos, na may inibig ang Diyos, hindi lahat. Dahil kung lahat ay kanyang inibig, kinaawaan, imalamang ang paraon at ang Ehiptohanon ay maliligtas. Tapos nung binalikan ko siya sa Ephesians chapter 1 verse 4, ang tao daw ay pinili ayon sa kanya dahil ako dahil naniniwala na ang sentro ay ang tao. Mali ka po doon. Ang instrumental na ginamit po doon ay si Kristo, hindi po locative. Bakit tayo pinili ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak? At yan ang kaganapan kung paano niya tayo ililigtas ng kanyang pinili ay kanyang ililigtas sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ko po sinabi na naligtas ang tao dahil sa kanya, kundi yan po ay dahil kay Kristo. Wala po diyang kondisyon. At marami pang talata na makapagsasabi na ang pagpili ng Diyos ay hindi sa gawa ng tao, isasabihin niya naman ayon sa Time. pinot niya ang Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin. So, dako tayo sa pasasalamat mga kapatid before tayo mag-end. Unahin natin si Pastor Lloyd. Salamat muna, Pastor. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng nagsubaybay sa debate namin ngayong gabi. Maraming salamat, Brother Rasha. Pagpalain ka nawa ng ating Panginoon na makagawa pa tayo ng maraming debate at maraming pag-aaral. So katotohanan lang naman yung habol natin dito ay hindi naman natin habol yung panalo. Ibigay mo na yan kay Brother Bobby. God bless po sa lahat. Pasalamat din, Brother Bobby. Una, salamat sa Diyos dahil natapos natin ang ating pamahayag ng ayon sa sinasabi ng Biblia at sa katuruan ng turuan na tinuturo sa atin mismo ng ating Panginoong Hesus. Bro, napupul ko bro. Bro, Bobby. Naputol ka bro. Paulit bro. Paulit. Okay. Mahaba na may putol ko. Ulitin mo na lang. Sa umpisa, okay. Una, salamat sa Diyos dahil natapos yung ating programa ng ayon sa kanyang kalooban na isigaw natin ang aral ng Biblia. At ikalawa, salamat din sa iyo, Brother Rasha, sa pagpapagamit ng iyong programa para maihasik namin ang aming pabalita ng kaligtasan. Ganoon din kay Pastor Lloyd, maraming salamat tayo mo at pinagbigyan mo yung aming kahilingan na magkaroon tayo na maginoong usapan. Ganoon din sa ating mga tagapakinig, pabor man kayo sa akin o laban, ay salamat sa inyo pong pagbibigay ng panahon sa akin. Kay Brother Erwin Dios, good evening sa iyo. At kay Pastor Amlod, good evening din sa iyo. At kay Brother Ray Bida pala, siya yung aking teammate ngayon. Siya yung nagbibigay ng advice. At sa aking buong team, nandyan yung yung buong team ko, yung mga nagko-comment, yung buong team ko yan. Lahat na nagko-comment doon sa programang ito, team member ko ho kayo. Sumisilip ho ako doon kung ano magandang comment na pwede ko rin ma-share sa programang ito. So muli, maraming salamat sa iyo, Brother Rasha, at sa iyo, Pastor Lloyd, at sa ating mga nakinig at mga naging kasama ko sa programang ito. Rasha TV gusto nyo magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmomoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Pastor Lloyd na talaga namang napakarami niyang schedule sa akin. So maraming salamat sa pagtitiwala. At dito din si Brother Bobby, mga kapatid.
bihirang-bihira makipag-debate, pero pwede nyo siyang baka po pwede na meron kayong ma-debate din kay Brother Bobby. So pwede niyo akong gamitin as mediator sa yung pag-usap, basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa Russia TV. So maraming salamat mga kapatid. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debate mga kapatid, at yung aking Facebook, Russia Vista. At dito din sa dalawang ito, si Brother Bobby, meron siyang mga post, nakalink naman yung pangalan niya dyan, dyan din si Pastor Lloyd. So pwede kayo magsuri sa kanilang mga pananampalataya. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV, and we're out.